Saturday, November the 2nd, the story of Typhoon Haiyan begins. 6 days before striking land, it appears as a low-pressure area in the Pacific. Slowly but surely, it's heading for the Philippines. This is probably one of the top 12, so the top dozen of all storms ever seen on this planet with a satellite or in person. That's how big this is. The eye is so small. This is just the most incredible picture I can show you. That this eye right there. This storm is Sandy size in width. This is the entire country of the Philippines. And so there's a lot of bubble here. There's a lot of water under this storm. There's going to be storm surge, 50, maybe 60 feet. All the people along the eastern shores of the Philippines will be moving out and getting to higher ground as a Cat 5 hurricane. They're thinking about 190 miles per hour right now, and it'll still be 150 when it moves south of Manila. For 5 days as it crosses the sea, the typhoon gathers intensity. As early as November 3rd, this was looking very serious. It looked like it was going to have a potential to be a very classic monster-sized typhoon. The track was very well forecast. As the days went by, it became very apparent that this was going to blossom into a super typhoon, which of course it did. Finally, at 4:40 a.m. on the morning of Friday, November the 8th, Typhoon Haiyan reaches land at Guiuan on the east coast of the Philippines and unleashes hell. A typhoon, which has been predicted to be the strongest tropical cyclone ever recorded, has made landfall in the Philippines. The US Navy's Typhoon Warning Center had been predicting sustained winds of 195 miles an hour. Dead bodies in the streets of Tacloban. 4 days after Typhoon Haiyan, one of the most powerful storms ever recorded, the extent of the damage is still being assessed. Pag bagyo yung tao, noon tayo may nakapalay din tayo ng balay. Wala din tayo may nahimo. Tabi, isang pamilya, patay sila. Oo, buong pamilya namatay. Mabuti na lang kami, nakatakbo pa. Tinulungan pa kami ng Panginoon na mabuhay. Tulungan niyo ako, tulungan ako. Hindi ako makakatulong kasi hindi ko alam na mabubuhay ako. Iiyak na yung mga anak ko. Pero nabanggit nila na huwag daw ako ayaw silang iiwan. Kasi parang nabuhayan ako ang loob sa papadala lang ako sa takot. Paano yung mga anak? Kaya yun, talagang nilakasan ko yung
Sinabihan ko yung mga anak ko na walang iiyak. Lalaban tayo, magbubuhay tayo. Nagpapasalamat rin ako sa Panginoon na walang nabawas sa amin, kahit isa, kahit mga mga kapatid, yung mga pamangking ko, kahit isa, walang nabawas, walang kinuha ng Yolanda. Hingi ko sa Panginoon, gusto ko yung napusti na yan, na niliyego ko sana yung bagsak sa akin kasi yun lang ang makakapitan ko. Kaya yun ang ng liyego, yun lang ang nakapitan ko, yung wire ng liyego. Yung yero, tabla, tapos yung mga buong na mga salaming ito na ada bintana, yung nagliliparan yung isa kong anak, tamaan dito sa tiyan, tapos napahiga, natamaan kasi nandun pa ako sa baba, hindi pa ako nakakaakyat doon sa taas. Sila muna ang itinaas ng asawa ko kasi hindi naman marunong silang maglangoy. Lumangoy kaming lahat. Kaming buong pamilya, lumangoy kami papunta sa bukid kasi hindi kami nag-alisan sa bahay ng nanay ko. Tapos, ako ang last kasi hindi ako sumama sa kanila. Kasi may binalikan ako na importante. Tapos, parang segundo lang, tumaas yung tubig. Pagtaas ng tubig, hindi ko alam, nasa bubong pala ako. Naiipit ng yero. Ang ginawa ko, tinadyakan ko at nasamaran din ako sa talampakan yung mga yero kasi nagliliparan luwat yung mga marami ng mga yero, kahoy, mga baboy, frigidaire. Webis pa lang, nag-evacuate na kami dahil natakot na ako dahil sa mga nakikita ko sa news. Nakatakot. Yung signal number 4, tapos yung mga nadaanan ng bagyo na yun, parang pinakita nila kung ano yung mga nangyari sa mga tao, kaya din ako natakot. Yung lumakas na yung bagyo, parang nawawalan na rin ako ng pag-asa dahil akala ko noon talagang katapusan na namin dahil kahit yung pinagpakwitan namin na bahay, pinasok na rin yung tubig. Mga tao, nagtatakbuhan, nag-iyakan, papunta doon sa amin. Yun pala yung nangyayari noon, yung mga barko, papunta na rin, tsaka yung mga container van, parang paparating na din dito sa amin. So, nung time na yun, sinabi ko nga sa mga anak ko, dahil akala ko nga katapusan na rin namin, umiiyak na ako, parang nawalan na ako ng pag-asa. Dahil kaya nga, sinabi ko sa mga anak ko kung pwede, pasok na lang tayo dun sa CR, dun sa CR nung pinuntahan namin bahay. Dahil naisip ko, kung mawawala man kami, magkakasama pa rin kami. Dahan-dahan kami lumakas. Dala ko yun, yung anak ko, yung bunso ko. Parang lumakas nga ako noon eh. Di mo mapapansin. Kaya mo palang gawin ng mga hangin na yun. Ang dalang kahit malakas yung hangin, lumakas kami. Yung iniingatan ko lang, hindi matamaan yung mga ulo ng mga anak ko. Na nadala ko noon, nabasa. Yung gamit na nadala ko rin noon, nabasa rin, wala talaga akong may dala ako dito, 2 bag, pero hindi ko talaga binitawan yan. May damit pa ako, inisip kasi pagkatapos ng bagyo, mga anak ko may masusuot sa paano. Kinabukasan, naglakad ako yan, papuntang downtown, naghanap kung saan ako makakain ng pagkain. Kung saan may maririnig ako na, doon, may makukuha doon, pupunta ako, nilalakad ko na, maghanap lang ako ng kasama. Tapos hindi ko naman kayang magbuhat ng isang sako. Yung ginagawa ko doon, humingi ako kilo-kilo. Dinit yan, 1 kilo, 2 kilo, hanggang sa uuwi ako may mga 10 kilo, may bilang tabako. Talagang pinapalakas ko loob ng mga anak ko. Sabi ko, sige, kaya natin to. Naghanap ako ng paraan para makapagpatayo kami ng bahay. Nagdarasan na magkaroon ako ng maayos na trabaho para na rin sa mga anak ko. Parang binigyan nila ako ng chance. Nakapagtrabaho ako noon, naipasok nila ako ng trabaho. Saka hanggang ngayon. Siguro, parang nakikita rin nila na parang interesado rin ako. Kaya ito ngayon. Binibigyan pa rin nila ako ng chance na magkaroon ng trabaho. Maayos. Ang malaking tulong na rin sa akin dahil may anak na akong 2. Sa akin kasi, gusto ko lang magkaroon ng trabaho na
andyan pa rin yung mga anak ko, maalagaan ko pa rin. Hindi ko na kailangan lumabas ng bansa. Basta may kunting ganansya lang, may kunting tubo. Okay na sa akin yun. Ang importante, tabi ko pa rin yung mga anak ko. Yun talaga yung pinakamahalaga yung mga anak ko. Survive ako, hubot-hubad ako, wala akong damit na dinala kasi nawala talaga sa baha. Marami kami dito. Marami kami kasi lahat dito puro was out. Lahat wala kaming dala. Buhay lang namin. Out ang mga bahay dito. Yung iba nga hindi pa hindi pa nakatayo ng bahay. Kami naghikatayo ang kami ng bahay kasi yung mga anak ko nagkasakit na kami. Kaming pamilya nagkasakit na. Pag Biyernes kasi yung bagyo, kinabukasan ng Sabado, gusto ko kasi ayoko na sa evacuation kasi marami kaming pamilya, hindi ako makakilos, tapos yung apo ko may sakit, hindi pa nag-Yolanda, yung apo ko nagkasakit na, wala pang Yolanda, kaya sabi ko balik tayo, pag tayo kahit barong-barong lang, kahit CR lang. Sa tindi ng pinsalang idinulot ng Bagyong Yolanda sa maraming probinsya sa bansa, lalo na sa Kabisayaan, isang malaking gampanin ngayon ang matulungan ang mga nabiktima nito na makaahon mula sa kanilang masalimuot na nararanasan. Walang bahay, walang trabaho, walang siguradong makukuhanan ng pagkain at ang marami sa kanila nawalan ng miyembro ng pamilya. Ngunit may sasapat nga bang uri ng pagkilos upang mabilisang maibalik sa normal ang buhay at kabuhayan sa lugar na dinaanan ng unos? Bakit parang magulo? Ano-ano ba ang dapat na wala sa sitwasyong ito? At ano pa ba ang kulang na litrato? Mula sa kiling ilan, mabuhay ang mga survivor! Mabuhay ang mga bayanan! Muna nga istorya ngayon nabatian, tikang hanaton pagkapuri ng kamutangan, tikang Bagyong Yolanda. Kita ang tanan na salanta, kita ang tanan nagkukuri, hasta yana. Ano man, anaton kamiyag siggon na nagkukuri. Ang relief goods ba, ginhatag-haton, nagkahatag ba haton yung kaupayan nga tanan? Wala na ba kita yan, ginaabot yung kagoto? Ang naton mga kabalayan, puro na ba ini nagpagkaaptupan? Ano man ini nga itong programa sa itong gobyerno yan ha? Nga nasiring naman, nga tagan, hinbulig ang mga nasalanta, nga mayala ko ng babahay, nga 2.2 bilyon ka pisos. Para ighatag at na binahan ng mga ada, nagkukuringan mga hirai priority nga hatagan itong mga balay. Kurangin mga balay, kuya mga balay, nga mga permanente nga balay, resilient na mga balay nga di nila dayo mga kumeda bagyo. Ano man ito yan ha? Nga dapat mga kabagayan, mayali malaghapon mga nagpagatalit ng mga balay. Ori man gihapon mga gagawin sa mga bank houses. Ang kakita tayo mga bank houses nga ala yan ha. Diri lang nga natin masisiring. Tapos ito nga balay. Asya ba itong gimpupunduhan? Hindus punduhan bilyones sa pisos? Nga para ikulig hatong nga mga kablan. Nga natalanta. Kung kita ang gikinahanglan nila nga bubulikan, ginaapi pa kita nila ang nila pagsiring nga rehabilitasyon, rebuilding hitaton mga kabalayan nga natong pagkabuhi. Ginaapi pa kita nila mga konsultasyon nga kisandiin para ang plano ay rehimon. Api kita para makita pag-determinado ano sa atong kauyag ngayon. 6 months since Super Typhoon Yolanda or Haiyan devastated the Visayas, officials admit the government still doesn't have a final rehabilitation plan.
In a Senate hearing, Karen Jimeno of the Office of the Presidential Advisor for Rehabilitation and Recovery says the National Disaster Risk Reduction and Management Council, or NDRRMC, failed to submit a final post-disaster needs assessment report. The report is the basis of the final plan. She says the NDRRMC only submitted a draft report to President Benigno Aquino. Senator Chiz Escudero criticizes the lack of coordination. I share the frustration perhaps of President Aquino sa mga narinig kong sagot kanina. Tila hindi sineshare ng mga ahensyang ito ang sense of urgency ng Pangulo, ang sense of urgency ng Kongreso na naglagay kami ng napakalaking pondo para sa rehabilitasyon. Escudero says Congress allocated 40 billion pesos for rehabilitation in the 2014 budget, but only over 3 billion pesos has been spent so far. In hard-hit Tacloban City, Tacloban Mayor Alfred Romualdez says the city lacks the land for temporary shelters and permanent houses. Romualdez says Tacloban needs between 30 to 70 more hectares of land. Almost 9 months after Haiyan, at least 370 families still live in tents, 350 in bunk houses, and more than 800 in makeshift houses. The wounds of Haiyan are still fresh for Barangay 88. Now, they're demanding their fair share. Naririnig nila sa news na mayroong billions of money na nakalaan para sa recovery ng Tacloban pero hindi nila maramdaman. Ang sabi nila sana kahit maliit na halaga, ibigay sa kanila. Yung tulong na dapat talaga para sa amin maibigay na dahil tutusin para naman talaga sa amin yan, hindi sa sariling bulsa. Ang malaking tulong na kasi sa amin yan kahit ilan lang basta may makarating sa amin. Kung basta importante makakain na kami, magkaroon ng maayos na tirahan, may hanap buhay kahit konti. Ang importante mabuhay namin yung mga pamilya namin, yung mga anak namin. Importante yung mga anak. Sa aming minamahal na presidente. Nagrami ato ba ng City Hall ng Tacloban ang tinanga Yolanda survivors. Panawagan nila matagal na kontra ilahin pala ay nagtrabaho. Nagpapatula ang nenegitibo. Tingnan nga Arterial Plaza, nagmarcha tikat tuwa City Hall ng Tacloban at polo menos 30 nga mga munupyo. Kasagaran na irang mga taga-anibong. Habog sara ng City Hall, ipaabot nira ang irang mga panawagan na ilim ng magudirahan mga giyos ng gobyerno, 8 kabulan katapos ng Bagyo Yolanda. Hindi ka namin nakikita kung nato na abat at sinuod ang programa ng edukasyon. Umara nira nga matagal, Vicente nga Oropian ng pagkabuhi, ilabinaan kababahinaan. Kasagaran magulaira ang mga tent panaukoy o diringani ang mga payag, nagintindong bisan kung harani nga hawadagat. Nanawagan kami, mapuligan kami, kami ka-plus, waray na yung baray. Wala na kami, ikataon, naglulugaw na lang kami, gaot to gabi. Ipangunahan ng Freedom from Death Coalition at maungang Youth Protesta. Inkugusyon nira at mahinay nga pag-ius ng gobyerno para ang rehabilitasyon. Nakikisa po ang Women's Committee ng Freedom from Death Coalition sa mga nasalanta sa Yolanda dito sa Tacloban. Pinananawagan din ng Women's Committee ang pagkakaisa ng mga kababaihan at kumilos para ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang karapatan sa mas desente at permanenteng trabaho at bahay. Ang pinaka-vulnerable, pinaka-apektado at tinamaan ay ang mga kababaihan. Umamin po si Mayor Romualdez na napakaliit ng ibinababa rito sa Tacloban. Ang hirap na hirap. Kung meron man, hindi rin nakakarating para sa mga may hirap at sa mga mas nangangailangan. Dahil hindi ito pinagagalaw. Mas inuuna ang mga infrastruktura, ang mga parke, ang mga airport na kailangan itayo agad. Mayor Romualdez, with the organizations, members and partners of the Freedom from Death Coalition and Kulig Visayas, particularly the women constituencies, would like to extend our thanks. 8 months after Yolanda, the most marginalized and vulnerable among us women and our families, particularly in Anibong, San Jose and other depressed areas,
are still reeling from homelessness, hunger and poverty and joblessness. We heard that the national government has earmarked and released hundreds of millions for the reconstruction of Tacloban City and over 100 billion pesos in its 2014 budget for disaster response, recovery, and reconstruction. But our continued sufferings and worsened conditions have forced us to ask the following questions. Bakit ganito pa rin ang kapabayaan ng gobyerno sa amin? Why are we still in this state of neglect? Where are all the help the foreign governments and NGOs provided to our government? Where are the people's money from our taxes that shall have been spent for our needs in rebuilding our lives and communities? Why have we not seen any of that? Typhoons are coming again. Where will our children shake against the strong winds and rains? And when will our roofs be put back? How can we rebuild our lives? Ito ay kasuklam-suklamin, very intolerable dahil hindi totoong walang pera ito ng negosyo at gobyerno. In fact, on the contrary, alam natin na mawalan siyang ng inuutang at saka nilalakaw. Sa gihapon na surat ang irakita na opisina ni Mayor Alfred Romualdez, pero walay natuan ang alkalde nga may kinating kiraliwat nga aktibidad. Hangyo nira alkalde nga masiguro nga ang mga programa hindi para sa rehabilitasyon ay makakabaton ang panginahanglan ng mga munubyo sugad dala ang pagkabuhigan pabalay. Melanie Pico, ABS-CBN News. Saan nga anak? Problema nira ang grupyan, pero ginuna laan ay pagpapupay hanlog nga na nira anak. Ada kayo mataga kami mga kuhan, kabahay, nasa mamaya naman kumukuha ni kalahit. Ang butang-butang nga lang inaasahan ito. Maguri daw liwat ang kabutang ni Lola Josefina katapos mamatay ang iya apo nga amo ang gintatapuran ng irang pamilya. Ilabi na nga inailaan hadto may trabaho. Kita ko doon nga ako nagkalat at aning ipeskuilan ni Mr. Reyes. Ito sa ato mo. Si Manuel Eterio naman, siya mga irang pamilya ang namatay. Naka-recover na daw nira sakit na gindurot hinig. Pero nakukurihan pa hirang pag-recover. Tungod nga diri pa man ba upay ang kabutang han irang pamilya. Ilabi na han irang lukyan. Magtitigan na nagtaguran, amo lagi hapkan nga na anong silbi ng trapal kasi napunit na yan, wala nang natira mga trapal. Ang hinihiling lang namin ang magandang tirahan. Panawagan nila ng gobyerno na punta dagmitan na ang mga proyekto para ang rehabilitasyon. Paghaluan ng politika kasi mga tao rin kami. Ibigay na kung ano ang dapat para sa nasalanta ng bagyo para yung mga tao naman hindi magkaroon ng hinanakit sa inyo. Some local officials say bureaucracy and political rivalry get in the way of recovery. Kaya nga minsan nga there's a deadlock Kasi gusto ng LGU, kami na lang bahala. But at the same time, the national government, they have to be accountable also to the foreign donors. They cannot, so they have to pass it through NHA. If you have probably the national government, the local government, working together, hand in hand, mabilis ang proseso. Yeah, but then there's a sense of mistrust Sinasabing 8 taon ang In his SONA, President Aquino announces the approval of the local recovery plans that identify needs to be funded, including shelter, infrastructure, and livelihood. Last Friday, Lacson submitted the 170.7 billion peso or $3.93 billion Haiyan Rehabilitation Plan. But the president did not give Lacson power to implement the rehabilitation order. Under Memorandum Order Number 62, Lacson's role is limited to, quote, overall manager and coordinator. National and local government agencies are supposed to implement the plan Lacson's office draws up. Ngayong Hulyo, isinumite na sa atin ang nilagdaan na rin natin ang LGU Rehabilitation and Recovery Plan para sa Cebu, Iloilo, Samar, Eastern Samar, Leyte at Tacloban City. Minsan tumatawa na lang, parang wala, ganun. Wala naman kaming magagawa kasi nangyari na yun. Ako, kababayan, lalo na yung mga katulad ko, single mother, nanay, mag-isa lang yung
akong bumubuhay sa mga anak ko. Ang mensahe ko sa kanila ay tibayan nila yung loob nila, bigyan nila ng halaga yung buhay nila, lalo na yung buhay ng mga anak nila. Tsaka hanggat kaya nila, mapalaki nila ng maayos yung mga anak nila. Kung ano man pinagdaanan nila na hindi maganda, sana wag nilang ipakalas sa mga anak nila. Dahil yun, mga anak kasi talaga yung makapagbibigay ng katiwasayan ng isipan ng isang magulang. Mawala ka man sa mundo alam mong nasa mabuting kalagayan yung mga anak.